bakit NBI nag-file? Dapat doon nag-file yung si Marcos eh. Kasi yung storya yata dyan, yung cyber libel kasi apektado si Marcos, no? Bakit hindi naman yung institusyon yung tinitira nila eh, o yung kinukwestiyon nila. Ako kinukwestiyon ko institusyon ng NBI. Parang may mali doon sa ginagawa ng NBI. Dapat ang investigasyon ay hindi doon sa mga nagsasabi o nagtatanong. Nasaan na ba ang Pangulong Marcos? Patay na ba? Buhay pa? Naghihingalo? Kasi concern kami. Gusto namin malaman. Dalawang concern. One, binoto namin yan. Binoto ko yan. 31 million. Kasama ako doon. Na kahit hindi ako masaya sa kanya, nagsisisi ako. In fact, na binoto ko yan. Ang hindi ko maialis na presidente yan pa rin ng Pilipinas. Kaya it is a situation na pagka may question sa buhay ng presidente o sa pagiging presidente niya, sa kanyang health, no, condition niya, physically, that he cannot discharge the function as President of the Republic, it borders on national security. Hindi, kahit saan yung usapan daanin, NBI, AFP, PNP, lahat kayo sa gobyerno, pagka ang presidente may question kung patay o buhay at sino yan double, yun yung question, at kino-compare yung mga picture, boses, tenga, height, no, build, skin, bata eh. Yung Marcos BBM, parang naghihingalo, saging yung face. Hindi yung banana, yung saging, yung ganon, lubog na. Tapos yung nagsasalita ngayon, walang iwi. Oh, wala, dip. I'm doing this wrong. Yung ganun ba? Yung ganun ba? Para nagiging telegrama, ito, dire-diretso. Hindi bangag ba? Tapos, maraming mga rason bakit ang tao nagko-question. Ang dapat tayo inimbestiga ng NBI is yung issue na yung question ba. Because if the president is dead, then somebody has to report it. Somebody has to give the public the information because we are paying you as an institution and the people in NBI. From the head down to the lowest mammal, we are paying you para malaman namin kung ano yung totoo. Ngayon, ang gagawin nyo, imbestiga kayo, parang ang lumalabas ang NBI nananakot para tumahimik ang mga nagrereklamo. Ang anti-Claire nagsalita na report lahat ng mga nagbabalita ng news. Ikaw, i-report mo sarili mo, Claire. I-report mo. Bakit? Ikaw ang nagpe-fake news eh. Kayo yung nagpe-fake news. Panay kayo banat ng eto yung presidente, buhay, live and kicking, jumping jacks, etc. May question ng tao. No? Kayo nagpe-fake news. Sinasabi ng presidente na nahuli na si Ko. Anong nahuli? Tapos sasabi, nahuli, iba yung nahuli sa naaresto. Kayo yung fake news eh. Arestuhin niyo yung sarili niyo. Tinola kayo. Mga wala kayong kwentang mga opisyal ng gobyerno. Sayang yung bayad namin sa inyo. Sayang. Sayang ang pera ng taong bayan sa inyo. Mahiya kayo. Mahiya kayo. Okay, so balik tayo sa NBI. Dapat ang ginagawa ng NBI, hindi yung arestuhin yung si Jason si Ka Eric. Wala sa hulog eh. Ginagamit yung batas para cyber libel, no? Ginagamit yung batas para tumahimik lahat. Ngayon, alam niyo mga kababayan, hindi niyo mapapatahimik yung tao, hindi matakot ang tao eh. Kasi katwiran yung habol ng tao. Ako habol ko katotohanan eh. Paano kung patay na nga talaga yung presidente? Paano? Sino yun nandiyan sa Malacanang? Di ba legitimate yung question, legitimate yung issue na alamin dapat because nakalagay sa konstitusyon. Pagka mayroong problema sa buhay na patay yung presidente o kaya incapacitated, kinakailangan ma-sworn in yung vice president, kaya nandyan yan. Ginagawa niyang tuod yung vice presidente. Tapos minamadali yung impeachment. Kaya parang lumalabas. Gusto niyo may impeach ang Inday Sara para pagka, question mark, pagka yan ba na-impeach, tsaka nyo ililitaw yung bangkay? Ganun ba yung strategy ninyo?
Ay, sorry, patay na eh. Na-overwork. Lalaki. Kaya nga dapat imbestigahan ng NBI, hindi yung mga taong nagtatanong, mga animal. Kami mga boss nyo eh. Putay na imbestigahan nyo. Well, anyway, may nakausap ako na mga matataas na tao, no? Tapos ang joke ko nga oy, pagka ganyan, malapit na ako arestuhin. Sabi ko ganon. Maganda, arestuhin na nga nila ako para pe-personalin ko sila eh. Hindi ka arestuhin. Kap Dado, hindi ka arestuhin. Iba yung balak sa'yo. Patsugi ka. Putang ina mga yan. Galit ako eh. Putay na. Papapatay ako ng mga animal na to. Mga walang niya kayo. Wala, hindi nyo ako kakasuhan kasi, bakit? Nag-aalangan kayo, tapos ngayon, ang balak ninyo, patira ko. No? Ito, sabi ko yung nagbabalak na tumira sa akin, ang maisasagot ko sa inyo, just the thought of killing me, bringing harm to me. Number 1, your family will die. Lahat kayo, buong angkan mo, buong pamilya mo mamamatay. Kukunin ng langit. Authorize ako magsalita niyan, Thank you Lord. Buong pamilya ninyo, kukuhanin ng langit. Mga animal kayo, titirahin nyo ako, subukan nyo. Wala akong barel. Tapos may nagsabi pa, lalagyan ako ng barel. Tataniman ako ng barel, illegal firearms, tataniman ako ng shabu. Meron ako nito. Meron. Beng, beng. Pagka ginanyo ko, beng, beng. Mamatay na yung tao na yan. So, Madam President, ang dyan, kinakailangan preemptive na. Hindi pwedeng hihintayin mo. Ayan na yung offensive. Ayan na yung Battle of the Bulge. Bulging. Ayan na yung Battle of the Bulge. Tapos nun, wala ka pang ginagawa. Kaya, ang request ko sa iyo, makati yung langgam, ang request ko sa iyo ay mag-alapaton ka. Alapaton. Buuan loob, hindi ka defensive, offensive ka because the best defense is offense. No? The best defense is offense. Kumbaga sa bago mangyari, meron kang intel, gamitin mo intel, and then preempt what will happen. Based on the recommendation of the people around you, if you have that intel, gaya nung ginawa ni Pato, nakinig siya sa intel officer niya. Hindi siya nakinig sa command intel na the Germans are on the run. They're defeated. So, because of that complacency, yung isa nag-iisip, nawawala yung mga kalaban. Nawawala yung mga division. Something's going on. They are planning. Simple, kulang siya information, pero ang analysis niya, they're planning a major offensive. Now, based on the information now, sa iyo, minamadali nila impeachment mo. Kahit peke, kung ano-ano yung mga ebidensya nilang ginagawa, minamadali nila. Magboboto sila sa May 4. 2 ngayon. And then, pinosisyon si Boying sa COA. Well, based on that, ang impormasyon talaga, pinosisyon sa COA. Pero pagka i-analyze ninyo, parang merong mga balak sila. Pag abot niyan sa Senado, based to sa information, ang galawan, baka, 2 baka. So, huwag kayong nagmano na we have the numbers. Kasi ang hirap dyan, baka mamaya, yung yung may pakanalan nito, ang gusto lang talaga may impeach ka. Raralihin ka, tirahin ka, guilty ka, by hook or by crook, because ayaw nila kang tumakbo sa 2028. Kung ako'y senator, may balak akong mag-national sa 2028, gigiltihin kita. Meron pa akong baka, 2 baka. Pagka na-eliminate ka, wala na. Now, kung isipin ninyo, ang plano ninyo is 2028,
The Battle of the Bulge is happening now, 2026. You have to be a pattern, disengage from where you are, and then be on defense. Tirahin mo yung flanks ng counter-offensive niya, ng German, para magbulat sila. Hit them hard. That's why, instead of being on the defensive, be preemptive and then go on the offensive. You change your strategy. And whoever is advising Madam Inday Sara, pray kayo na makabigay ninyo yung tamang advice. And we can only share what we're thinking. Pero ang tao kasi naghihintay ng leader. Ang mga tao naghihintay ng leader. Now, if you plan to be a leader by 2028, and then sinabi na you are ready to become the president now or anytime, therefore, you are ready to become the commander-in-chief anytime, you should be the commander-in-chief. Yung kilos mo should be on the level of being the commander-in-chief, so that the respect will be there by the armed forces and the PNP. All the uniformed services, pag kami nakita silang leader, pati taong bayan, may nakita sila, ayan, tumayo, ayan. Yan ang leader. Yan ang commander. Paton. Walang. Pag ikaw ginilty ka sa impeachment, ang susunod dyan, aresto ka. Arestuin ka na. Arestuin ka na. Pagka ginilty ka. So, ang ano doon, pagka inaresto ka, hindi ka na mapunta ng tao. Wala na yung mga tas harangin na nila yung tao, ayan, deploy na naman ang mga polis. Trabaho lang kami. Gano'n na naman. Yun na nasabi ng mga polis. Kita niyo yung rally, no? Tinitignan ko yung mga picture, mga video clips ng nung rally, itong May 1. Alam niyo yung kita ko doon? Sa akin lang, parang hiyang-hiya yung mga polis sa ginagawa nila. parang confused yung mga polis. Hiyang-hiya sila doon sa ginagawa nila na nandun na sila, inutusan sila, tumayo ron Yan yung problema yan ng sunod-sunod na alam nyong mali. Alam nyo na may question sa Commander-in-Chief, sa health niya, may question sa Constitution, tapos nun, ang alam niyo parang pagkat pinagtagpi-tagpi ninyo, parang mali na tong order na to Tama lang naman nagtatanong yung tao Mali itong nangyayari sa atin ngayon Pabagsak ekonomiya natin, etc. etc. So, nandun yung mga polis para depensahan yung Malacanang. Trabaho lang namin Yan yung problema. Ang taong bayan naman sa akin, kung gusto nila ganyan, hayaan nyo sila. Hayaan sila. Pagka tumayo kayo mga kababayan, let's just proclaim na kung hindi sila kakampi sa taong bayan, disbanded sila. We create a new one. Someone, an institution, AFP, PNP, NBI, who will cater to the needs of the people. An institutions, lahat kayo, who will respect the Filipino people, who will respect the Constitution, who will think truth muna, taong bayan muna, yung ganon. Na hindi ma-orderan ng may question na nga sa health ng presidente. May nakalagay sa Constitution, succession. Pero wala Pinagtatakpan Kaya nga yung muling vlog ko, sino mastermind Nasabi ko, sino mastermind, etc. etc. Kasi John B. Cremulya, ombudsman. Sino ngayon yung DILG? Abangan. Ako, ang tingin ko, baka si Sunny Trillanes ang gawing DILG. No? SILG. Hintayin natin kung ano yung magiging development. Kasi nung pa man sinasabi na yan. Tsaka that would be a good positioning for Sunny Trillanes who might run on a national level para may handa yung mga barangay. No? Ganon. Malaman natin, antayin natin yung announcement. So ngayon, ang alam pa lang natin, yung ombudsman, tsaka yung COA, so, meron pa isa
Meron pa isa. So, yung critical naman sa akin doon is yung ano, yung sa kay ano, Boeing, no? COA. Something is brewing. Okay. So, balik ako doon sa tangka na katayin ako. Basta sa akin, something happens to me, Commander Mindanao, SFJ Mindanao, breakaway. Yun yung akin, breakaway. Huwag nyo nang hintayin na, ano, hindi, alam ko, hindi naman ako mamamatay, no? Pero the moment na magkaroon, my order is the same. Something happens, breakaway. Secede. Ganun yung sa akin. Putang inan to. Tatraiduran, putang inan nyo. Hayop kayo. You save Mindanao, mga kabagang sa Mindanao. You save Mindanao. Because, alam nyo, kahit mahiwalay yung Mindanao, o mahiwalay man yung Visayas, kung sumama yung Visayas, mahiwalay man yan, eventually, pwede magbuo yan into a federation of island states, no? Like, if there's a federation of Mindanao, Mindanao, o Mindanao Republic, State of Mindanao, State of Visayas, State of Luzon. Pagka nagkahiwala yan, Madam President, kung ayaw mo, kung hindi ka pabor sa separation, okay lang, paninindigan mo yun. Pero ang sa akin kasi, sa amin kasi, ang thinking namin, kahit mahiwalay yung Mindanao at saka yung Visayas, it's parang an offensive style, Patton style, unpredictable pero prepared na to do what you want. Kasi pagka nag-break away yan, doon ka ma-proclaim. Kasi ayaw nila, tinatago nila. Ayaw nila ikaw maging presidente. I-impeach ka nga eh. So, kung ayaw nila maging presidente, bahala kayo, sa inyo na yan. Dito ako sa Republic of Mindanao. Because in the future, 10 years from now, Mindanao will be like a Singapore. Very rich ang mga tao dyan. And then Luzon na nakulelat, or pwedeng by competition, ipakita ng Luzon, Republic of Bangag, na buhay pa pala si Marcos o kaya yung double niya, sila nagpapatakbo, dilawan, pinklawan, bahala sila sa buhay nila, tayo pakialam. Ang punto, gusto nyo ibalik ang Pilipinas altogether, then it's a federal state of Luzon. Okay lang, pero wag kayong bagahe. Pinili nyo yan eh. Pwedeng pumayag ang Federation of Philippine States, Visayas and Mindanao, o kaya Republic of Visayas, Republic of Mindanao, sad portion of our history, but it's a victory for the Filipino people, at least yung mga taga Mindanao or yung taga Visayas, because kumalas kayo, tapos nun, ayaw nyo sa ganitong putang ng bangag nato, sa puta ng mga bendalo nato, ayaw nyo, bakit nadadamay tayong lahat? Gusto nila gera. Ang hindi magsalita sa West Philippines yan, kumapi sa China, traidor. Tarantado salita yan. Meron kaming 48 missiles na nakatutok sa China. Lalaban kami ng 30 days. Puta yung mga salita yan. Dadali pong buong Pilipinas. Mindanao has never been conquered. Thank you to our Muslim brothers. Dumating Kastila, wala, di sila nakapasok. Dumating ang Amerikano, wala. Dumating ang Hapon, wala. Tapos ngayon, politiko, Pilipino, sira ang Mindanao. Anak ng tokwa. Ay sayang na lang yung pinaglaban ng mga ninuno. So, bulok yung bansa natin. Nakawan, wala na imbestigahan. Wala na kukulong. Tinatrial yung pwede na tumayo para maimbestigahan sila. Anak ng tokwa. Tas bendalo. Tas ang focus nila, eradicate ito para pagdating ng 2028, sila pa rin ang nakapupwesto. Ngayon may question issue sa patay ba yung presidente o hindi. Anong ginagawa nila? Kakasuhan. Tapos tatakutin ka. Yung hindi nila kayang, yung alangan silang kasuhan, kagaya ko, papapatay ako. Yun yung info. Now, I've had it na eh. Ayun, visit ako, galit ako eh. Kaya, something happens to me, automatic, Mindanao, Visayas, SFGF, you separate. You lead the people. I'm telling everyone, let the devil try. Let
Malacanang try, or let the CPP, NDF try. Subukan ninyo. Let anyone, any operative, subukan nyo. Kami, lalabas ako, walang baril, ha? Lalabas ako, hindi walang baril. Subukan natin. Gusto kong ipakita sa inyo, i-demonstrate natin yung power ng Panginoon. Kasi nandun ako, eh. No? Now, I'm giving you a fair warning if kayo mag-attempt sa mag-isip man lang kayo, pinaplano nyo, at gagawin ninyo, mamamatay yung buong pamilya mo. Tignan nyo yung naghamon sa akin, namatay yung anak niya. No? Sinabi ko, ngayon, kinabukasan, patay yung anak niya. Kaya, subukan natin, gusto nyo, mag-isip kayo, napapatay niyo ako. Mag-attempt kayo, papatay ako. Yung kaya naman pinag-usapan natin to, mismo si, nagsabi sa akin isang pinagkakatiwalaan ko And, very vast yung kanyang intel Hindi ko sabihin pangalan. Maraming salamat. Pantero, magandang gabi. Buddy, magandang gabi. Rangers, lead the way. Di ba? Pantero, pag kami nangyari sa akin, huwa! Ikaw na tumayo para sa akin, Pantero. Ikaw na tumayo. Nandiyan pa sila deputy. Nandiyan pa. Ang dami. Ang daming mga commander. So, tayo kayo. Yung instructions ko. Pag kami nangyari sa akin, dito sa Luzon, automatic alas yung Visayas Mindanao. Pero pagka dito sa Luzon, tayo kayo. No. Patay kung patay. Putangin ng mga yan. Hindi pwede yung ganyan. Alam nyo naman ako, pagka ganun meron ako laging contingency. Paton. May contingency. May plan A, plan B, plan C. Thank you, Pantero.